Kung ang South Luzon ay may tinatawag na banal na bundok, ito ang Mount Banahaw na matatagpuan sa probinsya ng Quezon. Sa bandang North Central Luzon naman ay may pinagpalang bundok na matatagpuan sa probinsya ng Aurora. Itinuturing itong pinagpalang bundok nung panahon mga dumagat pa ang halos naninirahan sa paanan ng bundok. Hindi dahil gumagawa ito ng milagro, kundi sagana ito noon sa mga pinagkukunan ng pangunahing pangangailangan sa buhay, gaya ng pagkain, tubig at kahoy para sa kanilang tirahan. Kaya natawag nila itong Jawangan, sa salitang dumagat ng ibig sabihin ay pinagpala. So yung Jawangan, pinagpala means. Kaya samahan niyo ako lakbayin ang kabundukan, hindi lang upang marating ang tugatog nito, kundi makita ang pinagpalang yaman ng kalikasan ng Mount Jawangan sa Tipakulaw, Aurora. Alas 8 ng umaga dumating kami sa Sitio Gili-Gili, Barangay Borlongan, Dipakulaw, at ang lugar na to ang magsisilbing jump off. Salamat at napunta po kayo sa aming lugar, isa lugar na pili po ninyo ang Barangay Borlongan para naman ma-expose kung ano po yung nagiging matutuklasan po natin dyan. Tinatag ko ang bawat isa sa amin sa kanila pong paglalakbay. Ikaw po ang gumabay. Pagkatapos magbigay ng advice at pagdarasal ang ilang taga-barangay, wala na kaming inaksayang oras at sinimulan na namin ang aming paglalakbay. From jump off, mga 8:45 kami umalis. So ngayon, start na kami ng trekking. Habang papalapit kami sa paanan ng bundok, mas nakakamangha ang tayog ng kabundukan. Ito, ang aakitin namin ngayon, ang Mount Jawangan. Para itong isang higanting pader, kaya naisip ko mukhang mahihirapan kami sa pag-akyat dahil sa tarik ng bundok. Estimated na elevation ng bundok na to, nasa 1,200 meters above sea level. Mga ilang minuto rin nakapatagan ng aming pinaglalakaran na halos makikita sa paligid ay mga puno ng nyog. Sa loob ng kalahating oras, narating namin ang unang ilog. Mula sa unang ilog, halos mga 5 minuto mararating na ang pangalawang ilog at dito ay 5 minuto kaming nagpahinga. Okay, rest muna sa second river crossing. Mula dito sa pangalawang ilog, akala ko dito na magsisimula ang dire-diretsyong paahon. Pakuhon na pagkatapos ng second river crossing. After second river crossing, banayad na, flat trail na yung pinaglalakaran namin ngayon. So halos tumagal lang na mga 2 minutes mula doon sa second river crossing. Meron tayong third river crossing. So mababaw lang naman. At yun, tuloy-tuloy naman ang flat trail hanggang sa matawid namin ang pangatlong ilog. Pero ang di namin alam, Susundan pa natin yung trail? ay maling trail na ang aming sinusundan, kung saan napunta kami sa tuyong ilog at kung susundan ito ay halos papunta na sa kabilang bahagi ng bundok. Para kasi may sumisigaw eh. Maya-maya ay may narinig kaming sumisigaw mula sa likuran. Ito na pala yung guide na humabol sa amin. Ayun oh. Balik daw. Balik. Wala pa sa kalahati. Natigaw na kami. Medyo malayo na ang aming distansya sa mga nauna naming kasama, kaya hindi namin napansin ang makiting na trail kung saan sila pumasok pakaliwa. So dito kami naligaw sa part na sa pangatlong ilog. Hindi pala dapat kami tatawid dito. Dito. Hindi halatang ano eh. Hindi halatang daanan eh. Doon, dito dapat pala kakanan, kakaliwa. Hindi mo talaga mapapansin na may daan doon dahil naharangan ng makakapal na halamang damo. Kaya hindi nyo pakagod sa 10 minutes ah. Ito pala yung tamang third river crossing. 10 minuto rin kaming naligaw at naabutan namin na naghihintay ng ibang kasama namin sa pangatlong ilog. Mula dito sa ikatlong ilog, ramdam ko na dito magsisimula ang maraming paahon na trails. Huwag ka na magtanong kung puro ganito daan. Huwag ka na magtanong para di tayo mapagod. Hayaan na natin kung ano sasapitin natin dito. Sa kaliwa ko, Parang talagang lamesa. isang bangin na pagbabagsakan mo. Pag nagkamali ka ng tapak dito. Kaya kahit pagod ka na,
Palugit ba yun? Relax pa rin. Tingnan nyo guys, ang taas. 2 to 3 minutes na ahunan mula doon sa pagtawid ng pangatlong ilog. Yun. Kahit paano nabigyan tayo ng flat rail. Halos 2 to 3 minutes, incline 45 degree ang aming naranasan bago muling nakatapak sa flat rail at dito muli kaming nagpahinga. Para ma-relax yung legs. So dito hindi dapat tayo maiwanan ng guide dahil napakaraming ligaw sa kabundukan ito. Gaya nito, merong dito diretso, may kanan, may pakaliwa. So kung wala tayong kasamang guide, hindi natin alam kung saan yung direction natin. Mula doon sa jump off sa barangay Borlongan hanggang dito sa last water source, halos 2 oras ang trekking. So dito nag-early lunch na kami bago namin ituloy yung pag-akyat hanggang doon sa summit. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay ilang minuto pa kami nagpahinga, kaya ang iba sa amin ay nakatulog na. Pagkatapos kumain ng tanghalian at magpahinga ng halos 1 oras, tinuloy na namin ang pag-akyat sa kabundukan. After 1 hour rest namin dito kung saan kami nag-lunch. So start na ulit kami sa trekking mga 12 noon, no? 12 noon. At ito yung inaasahan natin na halos paahon na hanggang dun sa summit. So ayan, may gumagapang na. Kaganina, nasa 45 degrees yung paahon. Ngayon, nasa 60. Habang tumataas ang elevation namin ay bumabagal naman ang aming paghakbang. Mukhang halos lahat ay nakakaramdam na ng paninigas ng binti at hita. So sabi ng guide namin, itong 60 degrees na paahon, patag pa to. May mas malupit pa dun sa itaas. Nakikita na rin ng guide na pagod na kami, kaya nagpahinga muna kami sandali. After 23 minutes mula dun sa last water source, rest muna kami dito. Wala pa daw sa kalahati ang naakyat namin, kaya saktong 5 minuto lang kami nagpahinga. Buti lang malamig kaya hindi madaling nakakapagod. Medyo malamig dito, kaya mabilis kami nakaka-recover sa pagod. Ito na yung matindihang assault, sabi ng ating guide. Tapos doon sa 85 degrees na paahon, meron ditong konting flat rail lang. Parang pinagpahinga lang tayo. Balik ulit tayo doon sa paahon. Wow! Bangin! 100 meters lang yung ating jump off. Ngayon, ano elevation natin? Nasa 600 na yata. Wala pa kalahati. Wait. Wala pa kalahati. 661. Oy, malapit ako dun ah. 661. Yung akin eh. 661 elevation. Kalahati na. Kalahati na. Nasa 1,200 meters above sea level ang taas ng kabundukan at nakakalahati na kami sa pag-akyat. So, yun yung summit na pupuntahan namin. Habang patirik ng patirik ang inakyat namin, sumusukal naman ang mga daanan at may ilang limatik na rin ang kumakapit sa aming paanan. May limatic talaga dito. Buti na lang maliliit. So, nasa elevation tayo ng 871.
meters above sea level. So sa area na to, alas 3 na ng hapon, madilim na dito sa lugar na to. Dahil natatakpan ng mga malalagong mga punong kahoy. Napakadaming limatik dito. So, nakailang spray na ako ng alcohol ng mga limatik na kumapit sa pantalon ko. So, yung mga balak umakit dito, maganda na kayo ng alcohol pang spray sa mga limatik. Paahon na naman. Mga ilang hakbang na lang. Ito na ang summit. Summit na ba yan, Tay? Aha. Hindi pa. Joke lang pala. Hindi pa pala summit. Patag lang. Kung saan pwede tayo magpahinga kahit sandali. Hindi, okay lang tayo. Kahit diretso na natin. Kung malapit na rin naman eh. Pwede naman tayo magpahinga kung napapagod na. Halos na sa 3 oras na. 3 oras na tayo puro pahon. 55 degrees, 75 degrees. Hinto tayo, hinto. So ito yung mga limatik na kumapit sa paa ni tatay, yung guide namin. Dahil naparami talaga limatik dito, guys. Sa pagpapatuloy pa ng aming paglalakbay, dito pakiramdam ko may mali na sa aming direksyon. Parang pababa tayo, Tay. Akala ni tatay tatawirin lang namin ang bundok pababa sa kabilang ilog at hindi upang akyatin ang tuktok ng bundok. Kaya lumampas na kami sa dapat pagtatayuan ng campsite. Kaya bumalik kami ulit pataas. Nakaramdam tayo ng sobrang pagod ngayon. Halos 100 meters yung ibinaba natin hanggang dun sa ilog. Ang campsite na pagtatayuan namin, ito na yung huling pinagpahingaan namin kung saan pinakita ko yung binti ni tatay na maraming limatik. Si Tatay Fernan nga pala ang head guide dito sa Mount Jawangan. At this point, ibibreak muna namin ang outdoor ethics na leave no trace dahil kailangan namin maglinis ng pagtatayuan ng campsite. At dahil exploration, kailangan namin makasurvive sa aming pagtutulugan. Kaya sa mga sensitive na mountaineers, huwag kayong mag-alala dahil alam namin kung ano ang hindi dapat galawin na halaman o punong kahoy dito sa kagubatan. Dahil sa paglipas pa ng mga araw, maring ito na rin ang maging campsite ng mga susunod na tatahak sa kabundukan ng Jawangan. Mag-aalas 6 na nang matapos kaming lahat sa paglilinis at pag-set up sa campsite. Mabilis dumilim ang paligid dito dahil sa makapal na hamog na bumabalot sa kabundukan habang papalubog ang araw. Halos hindi natutuyo ang paligid dito dahil isang mossy forest ang lugar na to. Kaya naman hindi namin namamalayan busog na mga limatik na kumapit sa iba't ibang parte ng katawan namin habang kami ay gutom na gutom pa. Sa wakas mga alas 7 ng gabi ay nuluto na ang hapunan namin pero kalma lang, hindi tayo mauubusan. Siyempre pagkatapos ng hapunan bago matulog nagkaroon ng konting kasiyahan. Naportado na kami ha, o yan o. Ano to ah? Mayroon kasi kung makikita. Okay, hindi na sila gagamitin. Hindi lang pa. Pagabi pa umuulan dito. O, mukhang dito lang sa lugar na to sa taas ng bundok umuulan dahil mossy forest yung pinagtayuan natin ng campsite. Nagkaroon ng seryosong usapan sa umagang ito. Ayon sa aming guides, kung ipipilit namin na marating ang summit, may posibilidad na gagabihin kami sa pagbaba at hindi pa sigurado kung mararating namin agad dahil sa napakasukal nito. Posible na rin kami mga pag-summit ngayon dahil kung titignan nyo, itsura na Ibubushwak, halos kahit yung trail, walang madadaanan. Kung ganito lang sana yung itsura ng pagdadaanan natin sa papuntang summit, pwede namin ituloy yung pag-bushwalk. Kaso sobrang sukal. Ilan sa mga kasama naming guides ay hindi pa raw nararating ang summit maliban kay Tatay Fernan. Si Tatay Fernando, siya yung head guide dito. So sinusubukan namin hanapin yung iba pang daan papuntang summit. Ayon sa kanya, halos may 30 years na nang huli niyang maakyat ang tugatog ng bundok. Dito yan, may daan. 1990 narating niya ba yung tuktok?
Nakarating po kami doon. Natanaw po lang yung lugar na yun. Dito kayo dumaan. Pero ngayon, di nyo na alam kung sarado na. Kasi po, ilang taon na, 30 years na. 30 years. Sa itsura pa lang ng kagubatan, kupermadong kukulangin ang oras namin kaya nagdesisyon kami hindi na ituloy na maakyat ang tugatog ng bundok. Ngayon, di tayo nakapag-summit. Mayroong mga certain na pangyayari tulad ng mga problem sa dadaanan, so tapos problem sa weather. Pero hindi naman ibig sabihin na totally clear tayo kasi kahit pa paano narating natin yung lugar na to na halos wala pang nakakarating, tayo pa lang din. So may mga pagkakataon pa na pwede natin balikan to. Sa susunod, doon is 100% na makukuha na natin yung bilis. Hindi tayo nakapag-sabit kasi walang signal sa sabit. Pagkatapos magagahan at maglinis sa campsite, mga 10 AM, sinimulan na namin bumaba ng bundok. Makaba na kami mula dito sa campsite. Napakatarik ng kabundukan kaya inaasahan namin ang makabasag tuhod na pababa. Mula doon sa campsite hanggang dito sa first flat rail, mainit na yung panahon dito, hindi tulad doon sa itaas. So kaya nagpalit na kami ng damit, tinanggalan namin mga jacket namin dahil mainit na rito. Nag-backtrail kami kaya mas nakita namin pababa kung gaano katarik ang aming inakyat. Mga 2 PM, nakababa na kami galing doon sa campsite. Andito na kami sa jump off. Mula campsite hanggang dito sa jump off, kayang babae ng mga 3 hours. Halos mga 1 hour kasi kami nagpahinga doon malapit sa bukuhan. Nang makarating kami sa jump off, nakatanggap kami ng message na isa sa kasama namin ay may naaksidente. Kasama ang ilang taga-baryo, bumalik kami para umakyat ulit ng bundok. Guys, pabalik na lang kami ngayon na bundok para mag-rescue sa aming kasama. Umakyat kami hanggang sa last water source para doon hintayin ang mga nag-rescue sa aming kasama. 6 PM na makababa sila sa aming pinaghihintayan. Halos na sa 700 meters above sea level nangyari ang aksidente. Malayo na rin ang distansya namin noong pababa kami kaya hindi namin inakala may nangyari sa aming kasama. Eksakto may signal sa pinangyarihan ng aksidente kaya nakapag-message sila. Ngunit sa jump off na namin ito na-receive. Tatay Fernan ang kasamang guide sa mga nahuli. Isa rin siya sa mabilis na nakababa ng bundok para humingi ng tulong sa kanyang mga kabaryo. Salamat sa mabilis na responde ng mga lokal ng Borlongan at sa matinding sakripisyo nila para maibaba ang naaksidente. Talagang mahirap ang kanilang ginawa. Kitang-kita ko mula sa matarik at masukal na daan kung paano nila tulong-tulong na kinarga at pagtawid sa ilang ilog. Pagdating sa kapatagan, isinakay siya sa kulong-kulong. Nabali ang kanyang bukong-bukong sa kanang paa nang mawalan siya ng balanse pababa at naupuan niya ito. Halos 9 PM na makababa kami ng bundok. 8:53 ng gabi, nakababa kami. Doon namin naramdaman ang matinding pagod at gutom. Mabuti na lang pagdating sa jump off, nagpaluto na pala ang mga naghihintay naming kasama na makakain para sa mga tumulong sa pag-rescue. Kaya bago matapos ang video, maraming salamat muli sa mga taga Borlongan sa bayan ng Dipakulaw, Aurora sa pagtulong sa amin. Napakahirap ng inyong ginawa. Yawangan!